Good afternoon po. Good afternoon po. Good afternoon po. Hi, good afternoon. Ayan. Thank you po. Pwede po ba manghingi kami permission po na i-record po itong buong meet? Sure. Okay, thank you. So, I'll start na po. Good afternoon po, Ma'am Flory, and thank you for taking the time to participate in this interview. We are the researchers. I am Shane Mary Cubilia, alongside with Mr. Jeremy Ramos and Miss Naomi Ribon. We are the fourth year BS Psychology students from EARS Manila. We are currently conducting our undergraduate thesis titled Live Experiences of Young Professionals with High Expectations Due to Childhood Overachievement. But before that, we you must know your rights that all information in this study will be kept with utmost confidentiality based from the Data Privacy Act of 2012. So safe po itong data niyo. And we would also like to inform you po na itong participation nyo is voluntarily and you have the rights to refuse na pagsagot sa mga tanong namin na pwedeng ang comfortable sa inyo po, and we will respect your decision. And upon with your withdrawal po, we assure na your information po will be deleted from the database and we will keep your identity protected po. So, pwede na po ba tayo mag-start sa interview na to? Sure. Yes, so meron pa po pala akong tanong. Before we start po, can you tell us about your childhood? Your childhood. Like, ano pa yung memories na naalala nyo? Ganon. Childhood background? Apo. Wala akong maalala. Hindi, siguro, childhood ko is, focus on academics talaga. Ever since. Kasi as an eldest sa household. So, yung pressures. So, yun talaga. Yun lang, puro pag-aaral. Wala akong maalalang iba. Okay. Thank you po. So, magbibigay na tayo sa unang SOP, which is yung first part po. I-describe nyo po yung experiences nyo as young professional with high expectations due to childhood overachievement. So, yung unang tanong po is, when did you realize that you were an overachiever as a child? When did I realize? Siguro, nagtumuntong ako ng elementary, grade 2 ata. So, doon ako nag-start na, I mean, grade 1, parang, inaano na nga na, tawag na pan ba? Parang advance ako among my peer. So, parang advance na, yung mga fear ko, hindi pa sila nakakabasa, parang ako nakakabasa na. So, ganon, parang advance. So, nung nag-grade 2 ako, doon ako nag-start na magkaroon ng mga awards. Like, lumapasok sa top 10 ranking and such, and nagtuloy-tuloy na siya until college. So, parang, doon, syempre pag kid ka, wala ka namang concept ng, overachiever to or gano'n siya. So, during that time, nung mga batang years pa, parang joy siya na 'di ba, parang nagbibigay siya ng joy sa akin na advance ka or may awards ka, gano'n. Wala pa kasi akong concept na ng pressures nun kasi bata pa naman eh. So, maybe that one. So nag-start po siya nung elementary kayo. Tapos, okay. Nag-start siya nung elementary. Sa next na po is, how would you describe the overall impact of your childhood achievements on your current life po? Siguro dahil dun sa mga achievements na yon, parang hindi na ako nakaalis sa peer pressure talaga. Peer pressure ng mga tao sa paligid, kapitbahay, family especially, ganon. Dahil nga parang syempre graduate ako ng college by Latin, alam mo yun, and as a fresh grad, young pro, parang magte-take ng boards, ganon, alam mo yun, may fear na baka mag-fail ka. So,
meron akong fear ngayon na mag-take risk sa career na tinitake ko kasi nga parang what if mag-fail ako, ano sasabihin ng mga tao sa paligid ko kung nasanay sila na lagi akong nagsasucceed. Yun. Parang ganon. So, yung mga achievements na yun before, ang cost niya sa akin ngayon is, na-anxious ako what if mag-fail ako. Kasi nga, yun, pressure, yung fear of taking risk kasi baka mag-fail, ano sasabihin ng mga tao sa paligid mo dahil nasanay sila na ganun ka. So, yeah. Yun po. So, thank you po. Nalista ko naman po yun. So, the third question is, what goes through your mind when you reflect on your childhood overachievement? Kasi po, Reflect. Actually, ayoko siya balikan, charot. Hindi naman. Pero may mga, hindi, siguro, naturally, hindi ko naman siya binabalikan. Pero, syempre, pag may mga people na nakakakilala sa'yo, di ba? So, siguro, first thing, syempre, grateful na gano'n na parang, kasi syempre, hindi naman siya all bad, di ba? Na parang, may ano naman siya, kumbaga may na-benefit naman ako sa gano'n, sa mga achievements ko before, di ba? Pero at the same time talaga, ang una pumapasok sa isip ko, unang nararamdaman ko talaga is pressure. So, ayoko talaga, parang feeling ko kapag binabalik siya, parang ayoko siyang balikan kasi parang feeling ko, parang alam mo yung, uy, ganito ka, ganyan. Ang balik niya talaga sa akin is, ang unang pumapasok sa isip ko is nape-pressure talaga ako. Kasi ayoko marinig sa mga tao na, kaya mo yan, ganyan yan. Kasi the more na naririnig ko yung ganon, parang the more na natatakot akong mag-take ng risk, the more na natatakot akong mag-fail. Kasi nga, yeah. So, ayoko naaalala na gano'n. Ayoko may sinasabi na ganito yan, ganyan. Pero hindi natin maiiwasan yan. Pero, yeah. Ayun. Siguro fear and pressure din talaga. Mostly. Pero grateful naman din po hanggang ngayon. No? Kasi Grateful naman. Kasi, syempre yung achievements na nag-determine siya ng path ko ngayon, di ba? Hindi naman siya, di ba? Na-determine niya yung path na tinatake ko ngayon. Pero, at the same time, ayun nga, mas more on pressure siya. Kasi hindi pa tapos buhay. I mean, syempre, nag-i-start ka pala as a career, as a young professional. Alam mo yan, kakagraduate ko lang last August. So, parang, alam mo yun, parang sa mga tao, hindi pa tapos kasi may board exam ka pa, may ganito ka pa. Parang, alam mo yun, continuous na kailangan lagi ako may achieve kahit wala na ako sa school. So, yeah, mas pressure siya than grateful. Yes po. So, tanong ko lang po, ano po yung unang parang achievement mo na natanggap nung bata ka? Kasi sabi nyo nga po, di ba, grade 1 sabi nyo po advance kayo, tapos grade 2 kayo nakakuha ng mga awards. So, ano po naramdaman nyo nga po nung natanggap nyo to? Tapos ano rin po naging reaction ng magulang nyo or yung nag-aalaga po tungkol sa inyo dito? Hindi ko na maalala kung anong awards, basta I don't know, honor? Siguro honor, yun na. Mga honors nga yan. Mga honors, awards, actually, elementary hindi masyado, pero doon siya nag-start. High school, mas, kasi nag-start na yung pressure. Pero, yun siguro honors, mga ranking sa class. And, yung naging, yun nga, dahil nag-start siya na ganun, parang yung mga tao sa paligid ko, especially yung parents ka, alam mo yun, parang naging pride ka nila. Ganun. Kasi madami kang magkakapatid at ako yung panganay. And so far, ako pa lang yung graduate. So parang, ayun nga, ako yung nag-continue ng pag-aaral, tapos ako yung graduate. So parang, alam mo yun, may mga times na naiisip ko na parang, I feel like a trophy child. Alam mo yung ganun, yung parang pang-boost ng na, uy, ito, ganito, ganyan. Yeah, kaya hindi ako nakakatakas sa expectations ng mga tao kasi, alam mo yun, parang naging pride ka ng parents mo. Pride ka nila, dapat maging grateful ka, pero at the same time, parang sa akin, may mga part na napipil ko na parang trophy child. Alam mo yun, na kailangan, so parang, I feel like nagkaroon ako ng feelings na kailangan lagi akong may ma-achieve. Ganun. Parang ganun nga. Hindi parang, ganun talaga. Pero po yung pressure naman po, more on sa inyo na lang po siya. Hindi naman po siya. Siguro, hindi naman, actually, hindi naman ako pinipressure ng magulang ko. Alam mo yun, hindi naman nila sinasabi na dapat ma-achieve mo tong ganito, ganyan, ganon. Siguro sa akin lang yun kasi nga, parang, siguro hindi nila namamalayan na nagkakos ng pressure sa akin yung mga reactions nila
sinasabi nila yung ganito, yung ganito, yung ganyan. Pag sabi nila na, makaka-graduate ka or something, or parang kakastart pa lang ng school year, na-expect na nila, gagraduate ako ng may medal, ng may award. Alam mo yun, parang hindi naman nila direct na sinasabi na kailangan i-achieve mo tong specific thing na to. Pero yung mga expectations na subtle, parang yung weight nun sa akin is mabigat siya. Siguro nga dahil nasanay ako na parang yung mindset ko is kailangan constantly meron akong ma-achieve for them. For them and for myself na rin. Parang alam mo yun, dahil doon parang nag-live up ako sa academic validations talaga. Parang yung buong academic life ko is umikot siya sa academic validations. Okay, thank you po. Ito po yung last na question ko sa inyo. Which is, in what ways did your childhood achievements influence you to grow as an individual po, tas dito na sa profession niyo po ngayon, which is nagtiteach ka po, di ba? Yeah. Yan. In what ways did your... Paano ba? In what ways did your child? Siguro, individually, parang, yun nga, yung parang mga achievements ko before is, dinetermine niya yung, syempre yung naging character mo para i-achieve yung mga achievements na yun, di ba? Nabit-bit ko siya until now sa work, like yung, yun, pagiging maano sa mga tasks talaga, ganun. Syempre, yung pagiging conscious mo sa work mo, sa tinatrabaho mo, and syempre attitude mo rin, yung character ba, kumbaga, nung ina-achieve ko yung mga achievements na yun before nung bata ako, yung character ko nun na sobrang conscious, na sobrang masipag, alam mo yun, parang nabit-bit ko siya ngayon sa, sa work ko, sa work, as an individual and sa path ko ngayon sa work. So, syempre as a teacher, mas marami kaming especially nasa field ako ng SPED, no? So, na SPED teacher ako ngayon, so parang yung delegation ng task and everything, medyo kumbaga, nakaka-pressure siya, pero dahil nga, during that process, parang matagal na akong nag-live up sa pressure. Alam mo yun, parang dahil doon, yung mga expectations din ng mga workmate mo sa'yo, syempre, graduate ka ng may Latin, alam mo yun, parang, alam mo yun, dahil doon sa mga expectations, hindi ako ganun kadaling nag-i-stumble. And yung character din talaga, na-build ako talaga during that process, kung paano ako magtatrabaho, like time management, yung pag-handle ng responsibilities, and all. Kasi during school, especially nung college, parang hindi lang, parang nag-enter din ako sa world ng student leadership. I don't know if familiar, pero yeah, nag-enter ako sa world ng student leadership. So parang, alam mo yun, doon talaga parang na-build up talaga yung kung paano ako magbe-build ng network sa ibang tao and kung paano ko i-handle yung mga responsibilities talaga. Yeah, thank you po. Ayan. Lahat. So, yun po. Si Mr. Ramos na po yung magtatanong. Ayan, good day. So, our next question is, do you ever feel ba na yung high expectation mo to succeed is naka-impact doon sa well-being mo? And how? Paano? Is it negative ba to or positive impact? It's up to you kung ano ba yung nararamdaman mo, ganun. I feel like, yes, meron siyang impact siguro. Dahil nga, siguro kung wala naman yung mga high expectations, 'di ba? Sa paligid ko, high expectations ko sa sarili ko and ng mga tao sa paligid ko, I don't think na makakaramdam ako ng pressure to achieve. Parang alam mo yun, parang sabi ko nga, lagi ko ang sinasabi, na gusto kong magpahinga na before sana akong mag-work, gusto ko sana magpahinga, but due to that, yung mga, parang pakiramdam ko ang daming matang nakatingin sa akin, parang constantly, yun yung sabi ko kanina, constantly, meron akong feeling na, alam mo yun, hindi ako makaalis dun sa feeling na kailangan kong ibit. Minsan kasi parang ang effect niya is binibit up ko na yung sarili ko within my limit, para lang, alam mo yun, within my limit na, kahit hindi ko na siya kaya, pero dahil expectations ng tao nakakayanin ko siya, kailangan kong gawin yung lahat para kayanin siya. Parang like that. Yan. Kunyari ako, hindi pa ako ready
mag-work talaga, pero dahil expected ng mga people na mag-work na ako agad, yun, wala akong choice kundi mag-work agad. Kahit parang hindi pa ready yung sarili ko na, alam mo yun, gusto ko sanang magpahinga muna. And yung pag-take ng boards, parang gusto ko sanang i-take yung time ko, pero parang yung mga people, nag-boards ka na ba? Ganyan, ganyan. Alam mo yun, parang dahil doon sa mga bagay na yun, sa mga expectations ng mga people, is pinupush ko yung sarili ko within, alam mo yun, within sa limit ko lang. So minsan, nabibit up ko yung sarili ko and minsan stressful siya actually. Actually, parang sobrang yung mga pressures na yun is malaki yung effect niya sa, especially emotional well-being ko talaga. Emotional, sa lahat ng well-being, yung emotional aspect, yung parang laging nakakawawa dahil sa mga, alam mo yun, kasi hindi ko naman ma-share sa kanila or masabi sa kanila na hindi ko kaya or stop. Kasi parang yun nga, nasanay sila na laging go. So parang ako din, na hindi, kakayanin ko yan. Parang, alam mo yun, ganon siguro siya. And for the next question naman is, how can you say naman na yung expectation is more on naka-place sa sarili mo and not by external factors? Ayun nga, katulad ng sabi ko kanina, hindi naman nila directly sinasabi sa akin na kailangan kong i-achieve tong bagay na to. Ganon. Parang subtle lang na yung mga kunya, kailan ka magbo-boards, ganon. Di naman nila sinabi na dapat mag-board exam ka na. 'Di ba? Pero yung mga ganon, yung effect niya sa akin is na-over-analyze ko siya na kailangan ito na yung gawin ko. Kasi ito na yung parang binibigyan nila ako ng idea, ganon. So more on yung pressure talaga nun is nasa akin dahil nga nasanay ako na parang nag-a-achieve, laging uma-achieve ng mga bagay. Alam mo yan, parang nasanay talaga ako na constantly achieving things na so, ano yung sasabihin nila. Parang alam mo yun, pag may sinabi sila, dapat kahit di nila directly sabihin yun, pag nabigyan na nila ako ng idea, parang ako, ang dating nun sa akin is kailangan ma-achieve ko na yung ganitong bagay. Ganun. So more on self lang talaga siya na kahit di nila directly sinasabi yung gusto nilang mangyari. Pero na-over-analyze ko siya na dapat yun na yung gusto nilang mangyari. Parang ganun. Pero ito, next question is, kung babalikan mo, like, kumaga, do you think that being a childhood overachiever is nakaka-apekto sa bilang ikaw, bilang isang professional ngayon? And kung oo, paano? Siguro one way na lang, practical. Hindi, parang direct example na lang din. Siyempre nasa field ako ng education ngayon. No? So dati, dahil nga siyempre parang kailangan mong mag-achieve. Meron akong characteristic na kailangan perfect. Perfect yung trabaho. Parang ganon. Parang may pagka-perfectionist ako. Parang hindi naman directly sinasabi. Pero parang kailangan laging perfect yung trabaho or maayos siya. Ganon. And sa work ko ngayon, sa workplace ko ngayon, hindi naman ganon kailangan perfect. Pero dahil ganon yung attitude ko, parang sinasabi ng mga tao sa paligid ko na lagi nila akong sinasabihan na mag-relax ka, masyado kang, parang, alam mo yun, mag-chill ka, kasi ako is masyado akong, parang, kunyari, pagdating sa mga worksheets na gagawin, pwede mo naman siyang copyin sa Google, pero ako gusto ko gagawa ko ng sarili ko. Kasi nga, parang, alam mo yun, parang sinasabi nila na pinapahirapan ko yung buhay ko. Kasi dahil ganun nga yung attitude ko, na, yun yung, siguro, dahil nga, parang may pagka-perfectionist ako before or parang conscious ako sa lahat ng trabaho ko. Tapos sa workplace ko, hindi naman siya required na gano'n. Na parang, kasi stressful na yung pagtuturo itself eh. Tapos papahirapan mo pa yung sarili mo sa mga other workloads or yung pagtitake ng responsibilities ng iba. Dahil nasanay ako na gano'n kasi nga gusto ko perfect lagi yung outcome. Alam mo yun, parang lagi nila akong sinasabihan na mag-relax ka or lagi nga nila akong sinasabihan na sobrang perfectionist ko daw. Sobrang perfect. Kahit weekends nagtatrabaho, parang ganon. Siguro hindi sila nasanay na ganon. Yun yung parang hanggang ngayon, parang inaaral ko pa rin na, mag-chill, mag-lay low naman kahit pa paano.
Kasi nga, syempre nakasanayan, so mahirap siyang i-let go. Naging habit na siya. So, ayun siguro, yung parang practical way na talaga na naiisip ko. Ayun. And next question is, how do you feel about yourself ba being a young professional na may mataas na expectations? Paano feeling ba? Parang, paano ba dapat? Like, Kumbaga as a young professional na may mataas na expectation sa sarili, kumbaga anong nararamdaman mo? ano ba nararamdaman ko? Hindi ko alam. Yung pro na may mataas na expectations sa sarili. Like for example po, hanggang ngayon po ba nape-pressure pa rin kayo even though you are a young professional na? Yeah, even out of school na, no? Out of school na ako. Actually, yes, nape-pressure pa rin ako ngayon. Parang mas lumala nga yung pressure eh. Kasi syempre nasa work na iba yung field ng school sa field ng sa field ng young pro na, 'di ba? So, parang ngayon parang alam mo 'yun, parang katulad ng sinabi ko kanina, parang meron akong pakiramdam na parang hindi pa ako tapos. Kahit wala na ako sa school, parang hindi pa tapos yung kumbaga yung work, yung trabaho ko na kailangan may mag-a-achieve pa ako ng something like yung boards, masterals, everything. Yun na lang mga practical na parang kahit graduate na ako, parang sa sarili ko, wala pa siya. Kumbaga yung graduation is just like a pinning ceremony na way ko lang parang another step, pero hindi siya yung endpoint ng career ko. Parang ganon. May sense ba yung sinabi ko? Pero ayun, hindi ko lang kung may sense yung sinabi ko. Pero yeah, that one, parang constantly, yung pressure is mas lumala siya kasi parang mas high yung dapat kong i-achieve kasi professional na to eh. Parang kumbaga, kung nung nasa school ka, meron akong chance magkamali. Dito, wala na talaga akong chance magkamali at all. Kasi i-judge ka na ng mga tao. Graduate ka, tas ganyan. Kung magna cum laude ka pa naman, tas ganyan. Alam mo yun, ganon. Na parang, kung before, iniingatan mo yung image mo as an overachiever na student, dito, kailangan mong, ingatan din yung image mo as someone na graduate ng ganito, na may mga ganitong background. Ganon yung nafe-feel ko. Ayan, thank you. So, dito naman sa second part is you will be sharing kung paano ka nag-cope or nag-deal sa mga challenges of being a young professional with high expectation due to childhood overachievement. So, sa first question is, in what ways ba, if any, have your early achievement influence your approach sa trabaho mo, such as standards for success or your attention to details, ganun? Parang ito na rin ata yung na-share ko kanina na, tama ba? Ito na rin yung na-share ko kanina na dahil nga parang yung mga early achievements ko before, nakukuha ko siya sa ganitong attitude na pagiging conscious, sa pagiging perfectionist. So nung nag-work na ako, nabitbit ko siya na parang kailangan ganito palagi yung trabaho, kailangan perfect lagi yung result, kahit hindi naman siya requirement na basta maayos, basta okay. Pero dahil parang lagi kong ino-overdo yung things, alam niyo yan, hindi naman required na ganito siya kaano, pero dahil nasanay ka na ino-overdo yung things, parang yun, nabitbit ko siya sa trabaho ko ngayon. Kaya lagi nila akong sinasabihan na mag-laylo ka, mag-chill ka, kasi hindi naman, alam mo yun, ganon. Sobrang perfectionist kasi. Kasi kumaga want mo na kaparehas pa rin ng kung paano yung performance mo before, yung performance mo ngayon gusto mo maintain. Tapos lagi ko, pag sinisitan nila ako sa mga ganong bagay na, teach, wag mong gawin yan ganyan. Ang lagi kong response, ay sorry teach, nasanay kasi ako. Yun yung, alam mo, ang excuse ko lang kung ba't ko ito ginagawa, kung ba't ganito yung nagiging attitude ko dahil nasanay ako. So, yeah. Ayun, thank you. And si Miss Ribon naman ang magtatanong. Hello po, good afternoon. Hindi po ako makakapag-open ng cam, nasa church po kasi ako ngayon. Sige, sure. For my question naman po, what challenges do you face being a young professional with high expectations due to childhood overachievement? Ngayon po, ano po yung mga problemang kinakaharap nyo due to
your high self-expectation po? Ngayon, ito na to, ngayon na to, no? So, as a young pro dahil sa high expectation. Siguro, yun nga yung one way is parang natatakot ako mag-explore sa career ko ngayon. So, syempre, as a young pro, parang daming opportunities, di ba? Pero parang ako, parang gusto ko laging, paano ba? Parang precise lagi yung magiging movements ko. Alam mo yun, parang dapat pag ginawa ko tong bagay na to, that marami kang backup plan. Alam mo yun, that may ganito ako, that may ganito ako, what if ganito, dapat ganito yung mangyari. Alam mo yun, na parang ang dami kong backup, ang dami kong plan, ang dami kong iniisip. Tapos, dahil doon, parang hindi ko na siya nagagawa, yung dapat kong gustong gawin. Kasi nga, parang dapat pag ganito, ganyan, dapat marami akong steps para hindi ako mag-end up as nag-fail. Gets nyo ba? Parang, kunyari, pagtitake ng board exam, syempre, parang kailangan dapat this March magte-take na ako. Pero what if ayokong mag-take? Kasi what if mag-fail ako? Anong, alam yon? Kasi parang, meron akong pressure sa sarili ko ngayon na ayoko lang pumasa. Ganon. Parang importante sa akin yung rating and yung pagiging top-notcher sa board exam. Kasi nga, yun yung kinasanayan ko na parang nasanay ako na nag-a-achieve ng mga great things. Sobrang OA, pero ganun nga, parang nasanay ako na hindi lang siya, na yung bagay is hindi ko lang siya na-achieve basta. Merong something, ganun. Parang sa akin, so dahil doon, sa mga bagay na yun, is lagi akong may fear. And parang na-hold back ako, alam mo yun, na-hold back ka kasi nga, ang dami mong iniisip, na wala ka pa naman doon. Pero iniisip mo na yung magiging result. Ganun nang nangyari. Dahil sa fear na yun, parang na-hold back yung growth ko kasi nga parang gusto ko i-play safe para hindi ako mag-fail. Ganon siguro. As a young pro, na dapat nag-explore ako ng careers, pero dahil natatakot ako na baka hindi mag-succeed yung pag-explore ko is mag-fail ako. So, yeah. Kasi before, 'di ba, okay lang mag-fail or makakuha ng mababang score. Yeah. While syempre ngayon nakapagtapos ka na. And talagang Kasi before pwede ko siyang bawiin Pwede kong bawiin na ganit na. Kumuha ka na mababang score, pwede ko siyang bawiin sa another thing. Pero ngayon, pag nag-fail ako sa board exam, hindi ko na siya, yung high rating, hindi ko na siya mababawi. Ganon. Kaya parang lagi kong kino-concern, tinatanong ko, pag tinatanong ko, what if, paano pag mag-fail ako, tapos mag-retake ako, may chance ba na mag-top notcher pa ako? Kasi sa board exam, pag nag-fail ka, wala ka ng chance mag-top notcher kahit mataas yung rating mo. Kahit yung rating mo is pumasok siya sa pang top notcher, hindi mo na makukuha yung ganong title. So parang ako, nung nalaman ko yun, di ba, parang ewan ko nga nakakainis si Sab, charot. Pero nung nalaman ko yun, parang nagkaroon ako ng fear na ayoko muna mag-take kasi nga, what if, yun, kumbaga parang ang laki ng chance na mawawala sa akin if maging impulsive ako na magte-take muna ako. Kasi sa iba okay lang kung ibibigay sa'yo. Pero parang sa akin, wala akong ganong mindset. Alam niyo yun, parang ganon. Dahil nga, nasanay ako na pag may ginusto akong i-achieve, na-achieve ko siya ng with great, alam mo yun, ng with something talaga, na hindi ko lang siya basta na-achieve. Ganon. Yung sa inyo po, no? Kasi sa kanila ibibigay na lang. Ganon. Sa inyo, ibigay nyo sa akin. Ganon siya. Medyo okay, pero yeah. Pero hindi na to ngayon, charot. Hindi na dapat. Okay po, thank you. Parang nakakatakot na rin tuloy. Hindi. Next question po. Nakakatakot Okay. talaga. Nakakatakot po mag-license. Yeah, kaya di pa. Pero kanina po, di ba sinabi nyo nga po yung natatakot kayo mag-explore? In other situation po, ano po kaya nagiging coping mechanism nyo po pag face nyo po yung challenges na gano'n? Any answer naman is valid, no? Any answer ba is valid? Siguro, Opo naman. okay. So, parang ako kasi is, syempre as someone na Christian. So, kasi spiritually, parang, alam mo yun, yung dahil ang coping mechanism ko pag
na-experience ko yung mga ganong thoughts. Kasi tinatry ko siyang i-break kasi hindi siya healthy for me. So, pag yung mga ganon na parang lagi ko na lang sinasabi is na parang na kung ano yung will ni Lord. Alam mo yun, parang kumakalma ako sa mga ganong thoughts, sa prayers na alam mo yun, na yung parang lagi ko sinasabi. Parang alam mo yung hindi siya gaslight pero parang lagi ko sinasabi na kung para sa akin ito yung ibibigay yun ni Lord, alam mo yun. So parang ngayon, para hindi ako maging impulsive, ang ginagawa ko is nagkakaroon ako tinitake ko talaga yung time in prayer na, Lord, ito na ba yung perfect time? Ako kasi naniniwala ako na kapag kinuha mo yung bagay sa perfect time ni Lord is makukuha mo siya. So ngayon, tinitake, Lord, tama ba na ganito, na ganyan? Para kapag at yung other side ng brain ko is na-anxious sa mga mangyayari, sa mga results, ang ginagawa ko is nagpe-pray para, alam mo yun, prayer talaga. Ngayon, kasi yun pa lang naman yung nagagawa ko. Kasi yung word ng mga tao sa paligid mo is, ang daming boses, kumbaga. Alam niyo yun, maraming boses kang marinig. Yung iba sasabihin, i-take mo yung time mo, hindi naman nagmamadali yung mundo sa'yo. Pero yung iba sasabihin nila na mahalaga yung license mo kasi ganyan. So, maingay siya, hindi mo alam kung ano yung papakinggan. So yung tamang boses na para for me talaga is spiritual. Siguro yun naman yung parang pang-kontra ko sa mahina akong mindset siya. Hindi, sa mindset ng mind ko is malakas yung spiritual ko talaga. Kumbaga meron akong deep faith kay Lord. So parang yun yung talagang coping mechanism ko as of now. Ayun. As a Christian din po, tama naman yung sinabi niyo, no? Dapat since magulo ang mundo, maraming iba't ibang sinasabi, dapat mag-hold tayo sa truth and that is the word of God. So, ayun lang. Tama naman po yun. Pag pinanghihinaan din po kasi ako, mayroon akong kinakapit ng mga Bible verse. Wala lang. Nararamdaman naman si Lord. So, yes. Next po tayo. Ito po. Have you experienced na po ba ang failure, ma'am? Of course. How Can you did you respond? describe a time you experienced a significant failure and how did you respond to it po? Parang ang dami Charot. Specific failure siguro na ako maisip. Right. Specific failure siguro na parang talagang medyo parang hindi man dinibdib. Pero parang tumatak sa akin is syempre nung junior high ako, parang ayun nga nasanay ako na parang laging nag-achieve na sa rank, kumbaga top 10. Uso yun, di ba? Sa high school, yung mga top 10, ganun. And nung grade 10 kasi ako, parang doon talaga lumala yung naging effort mo na parang nagtatop 1 ka sa class and everything. And then nung nag-senior high ako, syempre transition yon. So, it's a transition na parang mangangapa ka. Ganon. And kasi kung nung high school parang uso yung parang top 10 kahit 85 lang ang average mo. Basta pasok siya, basta sa percentile rank is pang 9 ka para papasok ka sa top 10, di ba? So kasama may certificate and such. Pero nag-11 ako, hindi na siya ganun. Walang top 10 and such. So, parang yun ata yung unang time na na-feel ko na shucks, okay naman yung grades mo noon, pero hindi ka na, kumbaga hindi siya pumasok sa ranking na with honors. Kasi with honors, di ba, nung grade 11 kasi ako, parang ang na-acknowledge sa amin na award is with honors na lang. Kumbaga, kahit 88, 89 pa yung average mo, ganon, yung, kahit 89 pa yung average mo, wala siyang sense. Di ba? Parang wala siyang sense. Oo, mataas average mo, pero wala siyang title. Kumbaga, yun na lang, title. So, yun yung parang, na-feel ko talaga nung nag-grade 11 ako. Never akong pumasok sa top sa may with honors noon. Ganon. So parang grabe yung na-feel ko noon, parang pakiramdam ko noon is like parang alam mo hindi enough yung binigay kong effort. So parang tinamad ako. Parang nagkaroon ako na kahit anong gawin ko, parang hindi ko naman ma-achieve yung gusto kong i-achieve. So parang tinamad ako nung grade 11 and I don't know. Alam ko, iniyak ko yun eh. Alam ko, parang may time na iniyak ko yun kasi nga binit off ko yung self ko na bakit.
Kasi nga nasanay ako na may na-achieve palagi. Tapos nung syempre transition, alam mo, parang hindi naging valid sa akin yung reason na nasa transition ka and nangangapa ako. Hindi siya ganun valid sa akin. So, ayun. Ayun ata. Parang nawalan ako, kumbaga nawalan ako ng will na mag-achieve nung dahil mayroon akong hindi na-achieve. Parang walang sense, parang naisip ko na walang sense yung mga magiging effort ko pa kung hindi ko naman din nakuha yung gusto ko talagang makuha. Yeah. Ayun actually. Memorable. Hindi marunong tumanggap ng Yun failure. po yung failure. Paano po kayo nag-respond doon? Siyempre, hindi naman po kayo nag-settle lang doon sa failure na Siguro nung during that time, tinamad ako, pero nung na-realize ko na kailan ba? Hindi. Nung mag-grade 12 ako, doon ko binawi. Sabi ko, parang nagkaroon ako ng guna, hindi ako gagraduate ng grade 12 na wala akong medal. Parang tinatako sa isip ko, dapat gawin ko lahat para magka-medal ako. So, doon na ako nag-start na hindi ako natutulog. Para, alam mo yun, para tapusin lahat ng mga dapat gawin. Kahit mahaba yung deadline, tinatapos ko siya ng maaga. Ayun nga, parang kinawawa mo yung sarili mo. Parang may mga times, physically parang nabago yung routine ko noon. Kasi nga gusto ko nga ma-achieve ko eh. So, dahil doon, nabago talaga yung routine ko and yung doon na grade 12 nag-start na yun, nagpupuyat na ako, hindi na ako natutulog para gawin yung mga para mag-review, para mag-aral, para kahit hindi naman. Actually, parang lagi ko nasa isip is maraming laging mas magaling sa'yo. Ganon. Pero para sa akin, hindi sila yung kalaban ko. Ang kalaban ko lagi is yung sarili ko. Alam mo yun? Kasi totoo naman mas maraming mas magaling sa akin eh. Kung sa interview na mukha lang akong lumalabas na mas matalino, mas maraming matalino sa akin. Pero every time na ganon, alam mo yun, ang lagi kong kalaban is sarili ko na kailangan lagi mong i-exceed yung nagawa mo pa. Ganon. So, parang ako din yung kawawa, di ba? Para kang sandwich. Alam mo yun, parang sinasandwich mo yung sarili mo rin sa mga expectations. Opo. Next tayo. Next question. Ayan po. Since kanina, nasabi niyo po yung specific time kung kailan niyo na-feel yung isang failure. Ano po kayang valuable lessons have you learned that help you as a young professional with high expectations? Yun nga, siguro ako is like, syempre hindi lang naman yun yung isang beses na nag-fail ako, di ba? Marami pang beses na nag-fail ako. Pero over time, parang mas naging light yung pag-take ko sa failures. Parang, syempre nung una parang hindi ka sanay, pero over time, mas naging light nga yung pagtingin ko sa kanya na parang gradually, natutunan kong tanggapin na failure is it's part of the game, you know? Parang, it's like part of your journey of your process na hindi talaga possible na hindi ka mag-fail. No? Parang kasama siya sa ingredient talaga yung pag-fail para ma-achieve mo yung gusto mong gawin. So ngayon, even though may fear of failure pa rin, alam mo yun, natatakot ka pa rin na mag-fail sa something. Pero kung sakaling ginawa mo man yung lahat, alam mo yun, parang naniniwala na ako na pag ginawa ko na lahat and nag-fail pa rin is hindi na talaga para sa akin yung bagay na yun. Alam mo yun, parang mas naging light yung acceptance ko sa mga ganong bagay. So hindi na siya ganun ka-heavy. Parang hindi ko na masyadong dinibit of yung self ko every time na nag-fail ako. Kasi natutunan ko ng tanggapin na it's normal. Na if nag-fail ka, it's parang, alam mo yun, bawi na lang. Ganun, alam mo yun, parang laging may chance para bumawi. Parang, it's parang way by, kumbaga lesson na hindi mo na siya gagawin before kasi nag-fail ka na eh. So, another way. Ibig sabihin, hindi effective. So, try something. Parang, ganun. Opo, tama. Nagandaan po ako sa sinabi niya na pagka hindi nag-work, it's either, ang tawag dito? Basta it's either hindi siya will ni God or hindi pa will ni God. So, ayun lang. Yes. Laging may timing. Pag hindi pa, Opo. kung hindi pa siya ibigay sa akin, edi
next time, maybe next time. Alam mo, ganun. Ayan. So, to finish off, next yan. How have you redefined success? Kasi po kanina nasa failure tayo. But now, how have you redefined success for yourself as an adult? Does it differ from the expectation placed on you during childhood? Difference. Gano'n ba kalaki yung naging difference? Siguro, yun nga, sa mindset talaga. Siyempre, parang katulad ng sabi ko kanina, hindi pa rin nawawala sa akin yung may pressure pa rin, takot pa rin ako. May pressure pa rin or takot pa rin akong mag-fail. Pero, kung mangyari man siya, alam mo yun, natitake ko na siya lightly. And if ever man, kung before, na parang ito yung definition ko ng success, dapat, alam mo yun, dapat may titles. Alam mo yun, dapat yung titles nasa iyo, dapat nakukuha mo yung titles kasi pag ganun, successful ka, di ba? Pero siguro ngayon as an adult, kasi masyado na akong matanda eh. Masyadong matanda, over. Hindi, pero parang Hindi naman po. hindi naman, pero parang for me, napagdaanan ko na siya eh. Ganun na lang yung tinitake ko, parang yung mga titles and everything na yan is parang napagdaanan ko na siya, ganun. Kumbaga, kung ibibigay sa akin yung, so kunyari, yung top notcher sa boards, yung pagpasa sa boards, kung ibibigay siya sa akin, edi, thank you Lord, alam mo yun, parang nagbunga yung mga effort ko, ganun. Kumbaga, yung efforts ko is, ngayon, kung hindi naman siya ibibigay, is, siguro ma-hurt ako ng onte, pero alam mo yun, yung acceptance is andun na parang, ito na yung kinaya ng effort mo. Kumbaga, siguro ganun na, hindi na ako masyadong naka-differ sa titles sa success. Ganon. Na parang na-redefine mo nag-iba talaga yung view ko ng success ngayong habang pataas ng pataas yung habang paiba yung path mo. Kumbaga, ngayon nasa career path ka na. Kasi promise dito sa career world, sa professional world, hindi nagmamatter dito kung magna cum laude or something ka. Dito wala yun sa amin eh. Wala siyang magna cum laude dito, hindi. Actually, kakalimutan lang yun ng mga tao pag andito ka na. Alam mo yun, ang na-realize ko talaga dito is yung kung paano ka nag-turn out, yung character mo. Yung kung paano ka nag-turn out yung character mo sa trabaho, sa field na meron ka ngayon, yun na yung mas mahalaga, hindi yung title. So, kumbaga, parang sa akin, ngayon, naisip ko na, somehow, successful ako kasi parang yung kumbaga, na-build ako nung mga bagay na yun eh. Kumbaga, late ko na talagang natitake mas lighter than before. Hindi siya completely nawala, but mas lighter na siya ngayon, na parang mas malaki na yung acceptance ko. Kumbaga, na pag yung failure, success pa rin siya. Alam mo yun? Dati kasi pag failure eh. Pero ngayon, kung nag-fail siya, baka yun na yun talaga. Baka hindi para sa akin. Ganon. Nag-make sense ba yung sinabi? I don't know. About nag-make sense po. Na ang failure, ngayon po, ang failure kasi parang step na to success. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, magsa-success tayo. Yeah, yung failure is step na siya to success. Hindi na titigil ang mundo mo pag parang sa mga gaya, tama ka doon. Like, dati kasi ang definition ko pag nag-fail ka is yun na yun eh. Stop na. Kumbaga, endpoint na ng pinaghirapan mo. Alam mo yun? Ganon ko siya i-view dati. Sobrang bigat ng pagtingin ko sa failure talaga. Kaya din siguro grabe yung pressures na pinuput ko sa self ko kasi mabigat yung pagtingin mo sa failure. But now, na parang na-realize na natin na it's part of the game. It's like a step. Parang another ingredient to success, another step to success. So, yun, natitake mo na siya lightly. Di ba? Yes po. Ayan po. And that would be all for the interview session of this research. Share lang Actually, marami po kami natutunan sa inyo at the same time, nag-reflect sa mga sinabi niyo. Sana may sense lahat share ng... ko lang po. Sana makatulong sa research. Sana makatulong yung mga sinabi ko. Opo, nakatulong po. Opo. Actually, lahat na po na sinabi niyo kasi yung question po namin paltulan. Sana may sense. I mean, sana makakontribute siya sa success ng paper nyo and I wish you well on your
thesis. Sana may sense talaga siya. Kasi sayang naman yung effort na. Meron po talaga. Ang dami ko nga pong nalista eh. Actually, Ang dami lahat po ng mga namin questions namin is, nakuha namin yung sagot na gusto naming makuha. Ayun. Thank you. We're very thankful about that. Pero hindi tayo over, charot. Update nyo po kami kapag sa board nyo po. Whether it... Wag. Sa Iris kayo, di ba? Malalaman nyo rin yan. Opo. Pag pinost na yamang. Pero hindi natin alam. Yeah. Sige. Sana nakatulong naman. Magsisend Ay, po kami ng, Mhm. ng informed consent po sa inyo. Okay lang po ba na meron? Anong gagawin doon? Ano lang po, parang ito po yung consent na nyo. Balingin po namin ng e-signature nyo po dahil po online lang po natin siya ginawa. Kahit po i-send na lang po namin yung mismong file sa inyo tapos kayo po mag-insert ng e-signature po or pwede po yung mismong signature. E-signature na lang. Sige, send ko na lang yung e-sign ko. Or sige, pabasa na lang din muna ako ng file. Para makita ko din. Sorry, over the... over. Tapos po, kung gusto nyo rin po na update sa dito po sa thesis namin, pwede din naman po namin kayo sendan kapag natapos na po. Kailan ba ang defense nyo? Kundi po ngayong November is sa December po. Sana mag-success. Sana, may kulang pa kayo respondents? Ikaw pa lang po wala namin. Kasi specific, dapat ba nasa teaching field talaga palagi? Ano po, yun po yung kinuha po namin. Kasi Teaching field? Kasi nakita ko sa survey firm nyo, akala ko nga yung pro is kahit nasa ang field. Tapos nakita ko sa survey firm na parang, what school did you teach? So parang, are you teaching? Parang something like that. So parang sabi ko, edu. Kasi, chinek ko sa mga tao sa faculty namin. So lahat busy. Actually, meron akong kakilala isa, taga-Iris din. Kung familiar kayo, yung nag-Thailand. Hindi po. Yung nag-Thailand, yung top 1 last year. Batch valedictorian ng buong amang. Kaso, yun, busy nga siya. Kasi ka-workmate ko, friend ko kasi yun, so workmate kami ngayon. Pero, yeah, hindi ko alam kung may time pa siyang mag-take ng kasi nag-take siya ng board exam ito. So, and nagtuturo din. So, parang, ewan ko kung may time siya. Pero, tatry kong tanungin. If ever man, i-update ko na lang. Thank you po. Thank you po. Ilan daw at respondents kailangan nyo? Iiyak po kami. 5 lang Hindi. po. 5. Tingnan natin, pipilitin ko. Pipilitin. Pilitin, naway mapili. Sige, si Kaya, pinilit lang din ako eh. Actually, I'm planning also to get si Engelbert. Oh yeah, Ah, nakakausap niya na? tatry kong kausapin. Kilala ka naman niya. Seriously, pinilit lang Yes. din ako kapalit na to French fries. Ay, Kilala ko na yun, Kaya. doon po, ma'am. Sabi niya, Meron po ililibre kami niya daw ako ng cover- French fry. Pero if ever, sa Engelbert. Tapos tanongin niyo siya sa peer niya, marami yun. Ay, si Palencia. Si Algin, gob ng Eduk last time. For sure. Kilala niyo ba yan? Oo, try ko siyang tanongin, taga-Filipino yun. Overachiever din si Bading. Pero yeah. Tingnan natin. Ma'am, para baka po kasi maputol na yung call. Meron po kasi go. kami token of appreciation. Ay. Meron po kayong insert, pero to be followed na lang po siya. And honorarium po. May we ask po sa Gcash. Huwag po kayo mag-expect ha. Over naman. Okay lang actually. Actually, di ko man alam kung meron or ano. Kasi student pa lang din naman. Kaya Actually, okay lang kahit wala. Parang naisip ko nga, parang mag-help lang genuinely. Kasi syempre, napagdaanan din namin yun. Alam mo yun, mag-ano ng respondents. Alam ko kung gaano kahirap kumuha ng sobra. respondents. Kapag grades mo na ang masabingit mo. Kasi actually sa Madali Iris, maghahanap pero mahirap hanapan sila ng mahalaga sa schedule. Iris ang ang thesis. Nagpapagraduate sila nang hindi pa tapos ang thesis. Actually sa EDUC marami yan. Pero TOR mo na kasalalay, delayed. Yun ngayon,
Ngayon meron pa na hindi pa nakakatapos sa thesis nila, Filipino and everything na major. So, wish you well. Sana matapos nyo ang thesis nyo. Nag-internship na ba kayo? Hindi pa. Yun. sa Before second kayong sem. mag-internship kasi hassle, kawawa kayo nun kapag, sandwich talaga pag lumagpas na internship nyo. Tapos so sana, ilan ba respondents kailangan nyo? 5 lang. Total of 5. 5. Tapos ako pa lang. Sige, try mo sa Angelbert, papayag yan. Try ko rin si Algin. Sabihan ko siya. Mga kakilala kong eduk. Eduk, no? Basta eduk. Basta currently working naman na sa field. Ay, oh yeah. Oo nga, I forgot that factor. Sorry. Working pala. Sige. Wala tayong Thank you so much. picture taking. And I hope Okay lang po may ba time talaga lahat. Ay, may sasabihin pa ba kayo? May sasabihin ka pa ba? Picture taking lang po sa Picture, go. Wait lang. Go, Jem. Akong Kayo na mag screenshot. Shane. Remove mo na isang account. Ay, sorry po. Ikaw, sige lang, go lang. Ang daldal ko, no? Ang daldal ko. Okay. 1, 2, 3, smile. Okay na ba? Yan, isa pa po. Ayun na, last. Wow. Mabagal eh. Isa pa, sige. 1, 2, 3, smile. Okay na po. Ayan. Thank you po. Ano yung, pasenda lang, ano yung form? Opo, yun. Yung Ano inform pa ba? po. Yan lang po. Pasenda lang nung form. Baka i-accomplish. Kaya ba today? Yung number Apo, sa kaya. Gcash. Number. Number. Okay. Sige. Sige po. Thank you. Or wag na kaya. Yun na lang yan. Ipangbayad nyo. Totoo po. Ay, hindi. Totoo po ba? Oo, Hindi pa rin, ipangbayad na. Mahal gastos sa titis, guys. Wag na, okay na yun. Nag-enjoy din naman ako sa... Thank you so much. Yan, nag-enjoy din naman ako sa mag-reminisce ng memories. Okay na yun. Pasanda lang ako nung form. Thank you po. Yeah, thank you. Good luck on your thesis. Wish you well. Thank you so much. Ay.